Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin yung issue nga po ni dating Congressman Zaldico, yung kanselasyon po ng kanyang passport. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs, si Assistant Secretary Angelica Escalona. Magandang umaga po, Sec. Escalona. Welcome po sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, ASEC. Good morning po, ASEC. Magandang umaga, Drew at John, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Opo, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, ASEC, sa amin po dito sa Impilan. ASEC, ito bang, unahin na po natin, itong passport po ni dating Congressman Zaldico, effective immediately po ito agad, ASEC? Sa part po ng DFA, kinansela na po namin, at ang next step po, pagkatapos namin kinansela, we informed the Philippine Bureau of Immigration at ini-inform din po natin ang Interpol Philippines, which is the Philippine Center on Transnational Crime. Sila naman po, ini-inform nila ang Interpol headquarters, which puts yung passport in the alert system in all international border controls, meaning yun yung mga airport at border crossing points. Right. Kasunod po niyan, ASEC, dahil di ba may mga binabanggit po na may mga bansa sa buong mundo na mukhang hindi natin, wala tayong treaty, and at the same time mukhang hindi abot. Meron bang mga ganon ng mga ganitong klaseng hakbang? Kagaya ng ibang specific na bansa sa Europe, ASEC Escalona? Meron po tayong extradition with only about mga a dozen or so, a bit more countries. Pero mahirap po akong mag-speculate. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari. And all I can say at this point is the DFA is ready to assist as mandated by the President and Philippine authorities, especially ng DILG, DOJ at PNP. Right. Pagkakataon pong ba ito, ASEC Escalona, may mga information na po ba kayong updated na natanggap sa kinaroroonan possibly ni dating Congressman ko, ma'am? Wala pa po kaming information na updated. How about naman po yung, kasi sinasabi ng iba natin mga kababayan, probably, hindi lang naman Philippine passport ang hawak ni dating Congressman Zaldico. Maaring may iba pa, di ba, na hawak itong passport. Na-check din ho ba natin itong issue po na ito, ASEC? Well, sa kasalukuyan, the DFA cannot answer if he has a foreign passport. Yung sinasabi nila na may Portuguese passport siya, ang makakasagot po nito ay ang Portuguese government. Hindi po kasi lahat ng Pilipino na nakakakuha ng foreign citizenship at foreign passport ay nagre-report sa DFA. Right? Kung ganun, ma'am, tama po ba ang next na hakbang ninyo is posibleng makipag-coordinate kayo doon sa bansang yun kung sakasakali? Tama po ba? Kung sakasakali po. Opo, kasi pag meron naman po tayong instructions. Sabi ko nga, we will do things in close coordination with Philippine authorities. The next steps will be done in coordination with them kung ano din po ang instruction sa amin. Kabilang na po ba rito yung Interpol at Red Notice, ma'am? Ang Interpol po sa PNP. So meron silang sarili nilang mekanismo for coordination with their counterparts. Kami po is with the foreign government. Right? Kung sakali man, ma'am, matisod, nagbaka sakali, may nakakitang kababayan natin o foreigner, ang takbo po nila sa mga embassy natin, ma'am, tama po ba? Or konsulada? Pwede naman po silang mag-report sa ating mga embahada o konsulado kung meron silang preba, and immediately we will coordinate with Philippine authorities kung may report man. Opo, ASEC, kasi ilang buwan na rin wala si dating Congressman Zaldico. Yung ating ba mga embassy doon ay, halimbawa, let's say, Spain or Portugal, kumbaga sila ay paano nila namo-monitor yan? Pinagtatanong-tanong din ba nila sa mga ibang OFW or mga ibang opisyal doon, ASEC? May process po ba yun? Verified information. Ang sinasabi po namin, kung mayroon silang informasyon, they can report to us or they can report to the PNP, the DILG,
any channel naman po, basta immediately we will be coordinating with all concerned authorities ng Pilipinas. Ano pa pong mga hakbang ng on your part, ASEC Escalona, na pwede nating pag-usapan with regards sa ganito? Kasi syempre, may mga kababayan tayo Yes. na concerned din. May mga nanggigigil at nagngangalit na tayo mga kababayan at gustong-gusto na po siyang maaresto or mapabalik ng bansa. Ano pa po yung mga pwedeng hakbang, ma'am, na para makatulong? Again, at this point po, yung next step, we will have to coordinate with the Philippine authorities. Hindi din po kami makakapag-act unilaterally ang DFA. Wala rin kaming powers. Everything has to be done in coordination with our authorities. At meron tayong, kumbaga, pinanghahawakan when we request or coordinate something with the foreign government. At yung sa ibang kaso naman po, sa ibang mga kababayan natin, example, si dating presidential spokesman Harry Roque, tutok din po ba kayo dito, ma'am? ASEC Escalona? Opo. Again, we are coordinating closely with our Philippine authorities. At nabanggit Opo. naman po natin na kanselado na rin ang passport niya. How about po sa iba? Halimbawa, yung sa mga iba pang wanted, kay sino yun? Si Cassandra, Cassandra Ong, di ba? Kung nasaan na ba ito? Ang huling, nila, nasa Japan. Uli nilang namataan sa Monitor. Japan. Oo, huli nilang monitoring. Kamusta naman po yun, ASEC? Siguro po for that, ang magandang tanungin ang ating PNP or DILG. Okay. We don't have information at the moment on the whereabouts. Alright, ASEC, baka meron ho kayong mga karagdagang pang panawagan sa ating pong mga kababayan abroad o dito rin po sa ating pong bansa hinggil nga po dito sa issue nito kung sino man pong makakakita, kung sino man pong makaka-monitor dito po sa galaw ni dating Congressman sa Zaldico. Baka any additional po na mga advisory po, ASEC. Yun lamang po, ang sa amin naman po is that kung meron ng ating mga kababayan na proof, pwede naman po silang mag-report sa amin and we will immediately coordinate with Philippine authorities. Alright, marami pong salamat, ASEC Escalona, sa inyo pong oras. Magandang umaga po at mabuhay Maraming po kayo. Good salamat luck po sa po. inyo. Good morning and Maraming good luck po, salamat. ma'am. Thank you. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Si DFA spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona.